Humarap si Miss Chen na halatang kilig na kilig ito sa lalaki si Joe. Isa rin ba siya young Master Joe sa apat na master? Sabi nagbabaeng si Miss Chen, at sumagot ang Hangul, ang mga palayaw lang na ginawa ng mga tao para sa amin, Miss Chen, huwag masyadong seryosohin. Nagsalita ang isang Hangul, habang nakangiti ito. Miss Chen, wala ding date si Hauge ngayong gabi, would you mind, Miss Chen, letting Hauge be your escort? Kinuha ng babae ang braso ni Hauge, at pinulupot nito ang sarili. Ikaw ang magiging knight in shining armor ko ngayon gabi. Malandi nitong sabi. Lumapit ang isang Hangul kay Hauge at tinapik ito sa bandang balikat. Hauge, alagaan mong mabuti si Miss Chen ngayong gabi, kung hindi siya masaya, hindi kita bibitawan. Anong bang iniisip mo I am? Doc. Sagot ng lalaking si Hauge, habang nakapulupot pa rin si Miss Chen. Tumingin ang babae at Hauge, let's go. Tumingin ang Hangul na si Hauge, at bamulong ito sa sarili. Ang matandang babaeng ito ay mas nakakadiri kaysa kay Li Chen-cheng, at nagsipasukan na sila sa loob ng eleganteng handaan. May mga lalaki naman na lumapit kay Dragon King, habang ang ating bida ay nasa likod nito. Hello, Dragon King. Bati ng isang lalaki, na nakakawi pa. Dragon King long time no see. Sabi naman ng isa. Hello Dragon King, sabi pa ng isa. Habang nakatayo ang ating bida ay may nakapansin na dalawang babae, sa kagwapuhan at kakisigan ng ating bida. Nagbulungan ito, sino yung katabi ng Dragon King? Mukhang mabait yung lalaking yun, type ko siya. Sumagot naman ang babae kausap niya. Managinip ka, tignan mo ang babaeng katabi niya kasing ganda mo ba siya? May aura ka ba? Katabi naman ng ating bida si Miss Bai, kinausap nito ang ating bida. Yekyo, I'm sorry, hindi ko alam na ganun ang ma-encounter mo sa entrance na yon. Sumagot ang ating bida, it's okay by Gia, wala kang dapat ipag-alala. Maya naman ay inibon ng babae ang usapan. Yekyo, nakapunta ka na ba sa bangkot tulad ng ganitong okasyon? Ngumiti ang ating bida, worry nag-isip at nilagay pa ang kamay sa sentido. Hindi pa, nag-aalala nga ako, at nahihiya sa'yo. Hinawakan ni Miss Bai ang kamay ng ating bida at sinabi, ganun ba? Tumitig ito sa ating bida. It's okay kasama mo ako. At kung hindi ka komportable, tara na. Tumingin ang ating bida, at binigkas ang pangalan ng babae. By Gia, lumipat ang mga oras makikita sa labas ang liwanag ng isang banquet party. Sa loob ay pumagitna ang isang young master nag-umpisa ito magsalita, Honored guests of Jingzhou, the banquet is about to begin, and let's give a warm welcome to the main character of our banquet. At ipapakilala ko sa inyo lahat, si Xiao Qingdi, at lumabas ang isang gwapong lalaki. Humanga ang mga kababaihan nang makita ito, at nagsimula ng magsalita ito, na ang matandang lalaki na tagapag-alaga ay nakasunod dito, nakapamulsa ito bago nagsalita. Bago ang lahat gusto ko muna sabihin sa inyo, na napuna ko, maraming bagong mukha sa handaan ngayon, at mukhang curious ang lahat sa amin Xiao family. Hahaha, malamang hindi pupunta ang kapatid ko sa maliit na lugar tulad ng Jian City. Pagkatapos ng lahat, siya ang kampyon ng Diyos ng digmaan sa hilagang hangganan, si Xiao Jio. Nagulat ang mga kalalakihan sa mga narinig. Nagasalita naman ang isang lalaki sa katabi nito. Ang dalawang magkapatid ng pamilyang Xiao ay tunay na mga dragon at phoenix sila mga lalaki. Habang ang kababaihan naman ay mga kinikilig. Wow, ang gwapo ni Brother Xiao. Paano kaya ang lalaking iyon ay hindi pa naging akin? Sumagot naman ang isang babae na humahanga din. Paano siya magiging interesado sa'yo, si Brother Xiao ay sa akin? Muli nag-speech ang lalaking emperor. Pero ngayon ang lahat mula sa Jiangzhou, ay may plano na masasaksihan ang pinakamahalagang sandali sa aking buhay at napakaswerte din ito, and gusto ko munang pasalamatan si Yuling sa pag-host nitong welcome dinner, habang pumapalakpak ay nagpasalamat naman si Yuling na nabanggit. You're welcome Xiao Ganzi. At next ay si Bai Bing. Nakaupo naman si Miss Bai Bing, at nilapitan ito ng lalaki. At inilabas ang isang napakandang singsing at lumuhod ito sa harap ni Miss Bai, will you marry me? Sa salitang ito, tatlong bagay ang pinakamamahal ko ang araw, ang buwan, at ikaw. The sun in the day, the moon at night and you forever.
Ang singsing na brilyante na ito ay tinatawag na asul na langit, na sumisimbolo na walang hanggang pag-ibig. Bai Bing, I love you. I hope we can be together forever. Nagulat ang lahat ng mga nakasaksi. My God, it's blue sky. Ha! Tulad ng isang malaking asul na brilyante, may mga alamat at simbolo sa salitang ito ay isang bihirang kayamanan. Sabi naman ng isa, makikita tahimik lang si Miss Bai. At makikita rin na nakaupo si Miss Bai at ang lalaki ay nakaluhod kitang-kita sa liwanag sa gitna ng mga taong nakasaksi. Uli nagsalita ang lalaki. Alam kong biglaan ito para sa iyo pero maniwala ka sa aking katapatan, ako ay magiging mabuti sa iyo sa natitirang bahagi ng aking buhay. Habang hinihintay kuning ng babae ang singsing. Pero bago yon ay pamitik muna ito. Habang nakaupo at nakatingin si Miss Bai. Bigla may naalala ito. Ang kataksilang sa kanya ni Xiao. Naalala niya may lumapit dito babae sa simpleng pagtatanong na uwi sa isang coffee shop at kung saan pa nakarating. At nagsalita ito kung hindi nangyari iyon baka asawa mo na ako. Sagot ng babae, Bai Bing, alam ko nagkasala ako sa iyo pero handa akong guguling ang natitirang bahagi ng buhay ko para makabawi, at makasama kita. Hinawakan ang kamay ng babae. Ipinangangako ko sa iyo mahal kita. Pinutol ng babae ang sasabihin pa nito. Sabi ko sa iyo imposible na tayo, Xiao Qingdi, sana ay hayaan na lang natin ang isa't isa, at sumigaw ito, mahal kita. Hindi, at tumayo ito, sana ay maging masaya na lang tayo sa sarili nating paraan. Muling inulit ang sinabi nito, masaya sa sarili paraan. Habang nakatayo ang lalaki, hindi pa nakakabawi sa pagkabigla na tinanggihan ang kanyang proposal, nagsalita ang isang hanggal sa likod nito. Xiao Ge, may sasabihin lang ako. Nilapitan ito ng lalaking hanggal at bamulong ito. Ito ba ang sinasabi niya ang pagiging masaya sa sarili paraan? Sumagot si Xiao, ano? Si Bai Bing, siya ang masaya na sinasabi mo, may kasama siya. Sumigaw ang lalaki. Habang papalapit sa ating bida at kay Bai Bing, nagsalita si Xiao, oo. At siya ang kasiyahan ko mula ngayon. Humarap ang dalawa. Iniharang naman ng ating bida ang kanyang braso sa babae. Muling nagsalita si Xiao na hanggal. Bai Bing, alam mo ba sinasabi mo? Bumalik ka ngayon din. At kaya kung magpanggap na walang nangyari. Impossible ang sinasabi mo. Hindi na ako babalik. Sagot ng babae. Ye Qiu, halika na. At tumalikod na ang dalawa. Ganyan ang ginawa mo. Huwag mo akong sisihin. Nanggigil ito sa galit, diniinan ang hawak sa box ng singsing. Gusto kong makita kung anong klaseng kaligayahan ang makukuha mo kapag wala ako. At tinawag nito ang matandang tagapangalaga. Old Chen, sirain mo sila. Sumagot ang lalaking matanda. Opo, Emperor. At tuloy-tuloy lumabas ang dalawa, habang nakahawak pa sa braso ng ating bida si Miss Bai Bing, ngunit nagulat ang ating bida nang bigla nagmahika na sumulpot sa kanilang harapan ang matandang lalaki na tagapangalaga ni Xiao. Hamarang ang babae at bahagyang napasigaw ito, ano ba gusto nyo? Miss Bai, tawag ng ating bida sa mahinahon na salita, na pinakakalma ito. Sumagot naman ang matanda, Miss Bai, I suggest na makipag-reconcile ka na kay Master. Impossible ang sinasabi mo, hindi na ako babalik. Pasigaw na sabi ni Miss Bai. Bahagyan tumulim ang mata nito. Kung ganun patawad sa gagawin ko. Sa isang iglap hamangin kasabay ng hangin bigla sumulpat ang matanda sa likod ng Miss Bai at hinawakan ito sa balikat, at bigla rin ito naglaho at bumalik ito sa dating pwesto. Si Miss Bai Bing naman ay parang may naramdaman na kakaiba at bigla ito napaluhod at napaupo. Anong nangyari? Bigla akong nawalang ng lakas, ni hindi ako makatayo. Anong nangyari sa aking? Bigla naman lumuhad ang ating bida para tulungan ang babae, at tumingin ito sa matanda lalaki. Anong ginawa mo kay Miss Bai? Sabi ng ating bida sa matandang hanggal. Sumagot ang matandang hanggal na lalaki. Huwag kang mag-alala Miss Bai, takot lang akong masaktan ka at mapuruhan kita. At tumulim ang mga mata nito. Kapag ipinagtanggol mo ang lalaking yan, hindi ako mangingiming patahimikin siya. Bigla sumigaw si Miss Bai at, huwag kang mag-alala sa akin Ye Qiu, umalis ka na. Tumayo ang ating bida at umakto ito na lalaban. Sa isang iglap ay ginawa niyang hindi makagalaw si Miss Bai, ng matandang master na ito. Pero hindi ko kayang iwan si Miss Bai, at para tumakas ako. Bulong ng ating bida sa kanyang isipan.
Naghamon naman ang matandang Hangul. Halika, lumapit ka. Habang palabas si Dragon King ay nakita niya ito at kalma na nagtanong ito, na kahit may idea na siya sa mga nangyayari. Yekio, anong nangyari kay Miss Bai? Aalis na ba kayo? Pwede ko na kayo isabay sa sasakyan ko. Mula sa likod ni Dragon King ay nagsalita ang lalaking Hangul na si Xiao, at sino ka naman matanda ka? Bumulong naman ang isa sa young master na Hangul na nasa likod ng Hangul na si Xiao. Master Xiao, siya po ay si Dragon King. Tumingin ang Hangul na si Xiao at sinabi, so ikaw pala ang hari ng Jiangsu's underworld. Sumagot naman si Dragon King, I don't dare claim to be a king. Isa lang ako, karaniwan matanda, na natatapos din ang buhay. Master Xiao, ang batang yan na ito ang aking tagapaligtas, kung ano man ang pagkakasala at nagawa niya ngayon. Sana ay pagbigyan mo ako, Master Xiao, at hayaan suklian ko ang pabor na ito balang araw. Tumingin at bahagyang ngumiti ang Hangul na si Xiao, bago ito sumagot, ha? Give you face. Matandang geezer, magkano ang halaga ng iyong mukha? Habang nakasalikop ang mga braso nito. Sumagot naman si Dragon King, hehe, Master Xiao, mas mabuting magkaroon ng mga kaibigan na lumipat, kaysa sa mga kaaway kapag nasa labas ka. At sumagot ang Hangul na si Xiao, ikaw matandang geezer na may isang paa sa libingan, hanggang kailan kita magiging kaibigan? Nag-init ang ulo ng bodyguard ni Dragon King, napasigaw ito. Ikaw batang punk, na pangahas. Inawat ng kamay ni Dragon King ang papasugod na bodyguard. Kalma naman sumagot ang Hangul na si Xiao at may ipinakita ito. Tignan mong mabuti, ano ito? Kinuha ni Dragon King ang nasa kamay nito. Isang purple gold token. Itinaas ang isang kamay at ang isa say nasa bulsa habang sumagot ang Hangul na si Xiao. Nagpadala ng mensahe ang 9,000 taon para sayo, sasamahan mo ba siya, o hihintayin mong sirain kanya? At makakalimutan mo ang pagiging hari. Anong ibig mong sabihin? Sagot ni Dragon King na nagulat, at sinabi sa sarili. Hindi katakatakang napakatagal ng walang kilusan, itong Emperador Xiao ay hindi biglang sumulpat sa Jiangzhou, pero lumapit siya sa akin. Sa likod niya ay hindi lamang Emperor Xiao, kundi pati na rin ang 9,000 taon. At maya-maya ay tumalikod ito at inutusan ang matanda Chen na Hangul. 0 Chen, linisin mo ang sinumang haadlang sa iyo. Sabi ni Hangul na si Xiao. Opo Master, sagot ng matandang Chen. Master Xiao, papayag ka ba makipag-deal sa akin? Pahabol ni Dragon King. Lumingon ang Hangul na si Xiao at sumagot ito. Oh, iniisip mo pa rin ang tungkol sa pagliligtas kay Ye Kui sa oras na ito. Umakto ito na lalaban bago sumagot si Dragon King. Handa ko ipagpalit ang aking buhay, at please lubayan niyo si Ye Kui. Dragon King, sigaw ng ating bida. Hindi ako masyadong close sa Dragon King, at itataya pa niya ang buhay niya para sa akin. Dragon King, bulong ng ating bida sa kanyang sarili. Hahaha, tawa ng malakas ng Hangul na si Xiao, na nakataas ang kamay sa ere. At muling hinarap si Dragon King. Ikaw old geezer, nakakatawa ka. Hindi mo ba alam kung ilang araw na lang ang natitira? Nalulugi na ako sa deal na ito. Sabi ng Hangul na si Xiao. Tumalim ang mukha ni Dragon King at may lumabas na ore ng tigre sa likod nito, walang puwang para sa negosasyon ito. At bigla sumigaw ito sa kanyang bodyguard. Zhao, harapin mo ang lalaking iyan. Opo Dragon King, sagot ni Zhao. At sumugod ito. Humarap ang Hangul na si Xiao habang nakapamulsa at relax na sinabing. Ikaw, isang taong hindi man lang makapasok sa listahan ng Dragon Tigre ay sinusubukan humarap sa akin. Bigla sumulpat ang matandang si Chen, ako ang harapin mo. At sumugod si Mr. Zhao at nakahanda ang kamao nito, sa matandang Hangul na si Chen, ngunit ginamitan ito ng mahika pagdapo ng kamao ay bigla ito naglaho at nagpunta sa ere. At hindi ito nakaiwas sa sipa ng matandang Chen na Hangul at tumilapon ito sa may kalayuan sa sobrang lakas. Muli ito bumangon at lumuhad na naitukod nito ang kanyang palad sa sahig at sinabi damit. At tumingin lang ang Hangul na si Chen. Hey, sabi nito, muli ito bumuwelo at sumugod uli ito ng suntok dito, doon, dyan pero naglalaho ito. At bumulong si Mr. Zhao nasaan na ang matandang iyon. At muli nagulat ito sa pagsulpot nito sa harapan niya na siya naman ang susuntukan.
Muli ito tinamaan ng bumaligtad sa ere at nakahandusay ito sa sahig, at nilapitan ito ng matandang hanggal at tinapakan ang braso nito at pagkatapos ay hinawakan ang dalawang braso at inilagay ito sa likod at pilit itong diniinan kaya mo pa ha. Sabi ng matandang Chen. Sigaw ni Mr. Zhao, habang binabali ang mga braso ni Mr. Zhao ng matandang hanggal na si Chen sa bawat diin ng braso ay parang may binubulong ito na isang mahika. Isang munting kurap ng liwanag, sinusubukan lampasan ang buwan na walang muwang. At binitiwan ito, at sinipa ito ng ubod ng lakas at lumipad ito sa ere tumilapon ito malapit sa ating bida, at nilapitan agad ito ng ating bida. Zhao Ge, tawag ng ating bida, habang umungol ito sa sakit. At lumapit ang matanda inikat-ikot nito ang kamay at sinabing bago pa lang ako nag-iinit. Ikaw bata ikaw naman, sabi sa ating bida. Samantala sa kalaliman ng gabi sa Crystal Palace at kasalukuyan nagaganap ang gulo. Habang nakatayo si Dragon King, makikita sa likod nito si Mr. Zhao na duguan at inaalalayan ng ating bida. Zhao tawag ng ating bida. Hindi pa ako patay, sabik na sabik kang maglinis sa akin. Sabi ni Dragon King na nakaamba. Dragon King huwag kang padalos-dalos. Mayo iligtas ko si Zhao, sabi ng ating bida. Ano? Pasiga na sagot nito. Samantala ang ating bida ay pumikit at nagkonsentrasyon at bumigkas ng ritual o mahika. Ang essence ng araw, ang banal na kapangyarihan ay natatago sa loob, tipunin ng demonyong diwa, at itago sa anyong tao. Isang spell, nang hindi nag-iiwan ng bakas, ng ahas na sumuwi, aakyat ang mga kawal ng langit. At hinawakan ng ating bida ang dalawang braso ni Mr. Zhao. At may lumabas na aura na parang kidlat na kulay dilaw na damaloy sa mga kamay ng ating bida habang hinahaplos ang mga braso ni Mr. Zhao. Sabi ni Mr. Zhao. Pagkatapos ay tumayo ang ating bida at sinabi, Mr. Zhao, ayos na ang iyong mga buto subukan mo igalaw ito. Bigla sumigaw ang isang young master na hanggal. Huwag kang mayabang. Tumayo si Mr. Zhao at ikinilos nito ang mga braso. Ayos na ang braso ko. Akala ko katapusan ko na. Ye Qiu, maraming salamat. Sumagot ang ating bida, hindi mo na kailangang magpasalamat, kung hindi dahil sa akin hindi ka sana nasaktan. Samantala nagulat naman ang mga hanggal. Paano nangyari ito? Sabi ng hanggal na si Xiao. Bigla itong sumigaw patayin silang lahat. At gumamit ang matandang Cheng ng mahika sa isang iglap ay pasugad na ito sa ating bida. Lumipad ito sa ere. Bigla hamarang si Dragon King sa ating bida, at sinabing Ye Qiu, mag-iingat ka. Habang nakatingin ito sa taas, kung saan naroon ang matandang Chen, at sinalag ni Dragon King ang mga atake ng matandang Chen na hanggal. At habang nakikipaglaban ito sinasabi nito, sa pag-ayos mo ng buto kaya kung baliin ng 100 beses, o 1,000 beses. Atake dito at atake doon, at naitulak ito ng matandang Chen na paatras si Dragon King, napaluhod ito habang hawak ang ulo at tinukod ang isang kamay sa sahig na hinihingal pa ito Phew. Tumingin ito ng masama at sinabi, sino ka? Bakit alam mo ang Dragon Tiger Rankang? Nakatayo ang matandang Chen sa harap nito at nakalagay ang dalawang kamay sa likod na kalmado sinabi na, hey, isang taong mamamatay na. Bakit kailangan mo pa malaman? At sa isang iglap ay bigla itong sumugod sa ating bida. Ngayon bata ikaw naman, napatingin ang ating bida, biglang sumigaw si Mr. Zhao, Ye Qiu alis. At iniharang nito ang katawan niya sa katawan ng ating bida. Habang papasugod ang matandang Cheng iwinasiwas nito ang kamay na may mahika at sinabi ngayon ay ipapadala na kita ng diretsyong sa langit. Bilis, alis, sabi ni Mr. Zhao sa ating bida, at sinalo ang kulay itim na mahika na para sa ating bida. Zhao! Sigaw nito, humadya sa ere si Mr. Zhao sa may kalayuan. Humarap si Dragon King at sinabi, alam ko kung sino ka. Eagle Claw King, Chen Changzeng. Tumayo ang hanggal na si Cheng na nasa likod pa rin ang isang kamay. At ang isa ay parang nagkukumpas, tumawa ito bago sumagot. Hahaha, hindi ko akalain na alam mo ang pangalan ko. Si Chen Changzeng ay sumikat 30 taon na ang nakalilipas. Siya ay nasa ranggo ng tigre at patuloy na tumataas. At ang pinakamataas na naabot niya ay pangalawa sa ranggo ng tigre.
Kilala siya sa kanyang Eagle Claw technique, kaya binigyan siya ng mga tao sa martial arts world ng isang maluwalhating titulo, Eagle Claw King. Hindi ko akalain na pagkatapos mawala, magiging pawn siya ng Shao family. Kahit na sa akin katandaan ay hindi ako magiging ganap na kumpiyansa sa pakikitungo sa kanya. Malabong makaalis kami ng ligtas ngayon. Bulong ni Dragon King sa kanyang isipan. At bigla muling sumugod ang matandang Cheng sa ating bida na parang agila. At sumigaw ito, Yekio, halikan at mamatay. At nang kakalmuteng na ang mukha ng ating bida, ay bigla nagpaputok ng baril. Binabaril ang matandang Cheng na hanggal ilag dito at ilag doon, bawat tama ng bala ay naiiwasan nito. Napatingin naman at hambog na si Xiao sa dumating. Oops, hindi tinamaan, dumating si Miss Lin, habang nakaupo sa wheelchair at ang kanyang personal assistant na nakatayo sa likod na may hawak na baril at tinitignan ito, dahil hindi ito nakatama kahit isa. Sister Lin, sigaw ng ating bida, sumigaw naman ang isa sa young master na hanggal. Lin Jingji, ikaw, alam mo ba kung anong klaseng okasyon ito? Habang katabi nito ang matandang Cheng, tumingin si Miss Lin at sinabi, naglakas loob kang pumatay ng tao, at ano ang pakialam mo kung bumaril ako? Anyway, wala naman tinamaan, diba? Malambing nito sabi, at humarap ito sa kanyang assistant Sun Mingjia. Umuwi ka at sumulat ng self-criticism. Bakit walang tinamaan? Opo, Miss Lin, sagot ng assistant. Lumapit ang isa sa young master na hanggal kay Miss Lin, at pasiga nitong sinabi, Lin Jingji, ipinapayo ko sayo na isipin mo ang iyong sariling negosyo. At umalis ka na. At sumagot si Miss Lin, at pumunta lang ako dito after makatanggap ng invitation. Pinapaalis mo na agad ako. Kakapasok ko pa lang. Anong klaseng tao ka? Relax na sabi ng babae. Okay, sige, isasama ko siya. Si Yekio ang tinukoy nito, hindi ako papasok para uminom. Nagsalita naman ang hanggal na si Xiao, pinoprotektahan mo siya. Muling sumagot ang babae, Hey Xiao Qingdi, bakit ba ang dami nakapaligid sa iyong aso, katulad nito? Na parang nakakawalas sa kulungan. Tinuro ni Miss Lin ang isa sa young master. Nangigigil sa galit ang lalaki at Lin Jingjiu Beach. At susugurin si Miss Lin, pero hindi ito naituloy dahil tinutukan ito ng baril ng kanyang assistant. Old Chen, biglang tinawag ni Xiao na hanggal ang matandang Chen. At biglang lumipad sa ere ang matandang Chen, at tinulak nito ang assistant ni Miss Lin, na nabigla sa biglang pagsulpot nito. At lumapit ang matandang Chen sa harapan ni Miss Lin. Mengjia, sigaw ni Miss Lin sa kanyang assistant na humadya sa sahig. Lumapit ang matandang Cheng at hinawakan ang mukha nito. Ang matandang ito ay hindi nakakalapit sa isang babae sa mahabang panahon, ngunit upang sirain ang isang pambihirang kagandahan. Mahirap iwasan at ma-excite, sabi ng matandang Chen, at hinaplos-haplos ang mukha nito. Bigla sumigaw at umamba ang ating bida na sumugod ito para manuntok. Alisin mo ang marumi mong kamay. Tumingin ng matalim ang matandang Chen sa ating bida at sinabi, harapin mo ang iyong kamatayan. Isa kang estupido, at hinarang ng kamay nito ang kamao ng ating bida, ngunit sa sobrang lakas ng suntok ng ating bida ay hindi ito na-control ng matandang Chen, humadya ito paatras at palayo sa ating bida. Baksak ito sa isang sulok. Habang nakatutok pa ang kamao nito, gulat na gulat ang mga nakasaksi, at nakita ito ni Dragon King. Yekio, paano nangyari? Yekio, gulat na sabi ni Bai Bing. Pati ang young master na hanggal ay nagulat din. Napatingin naman ang hanggal na si Xiao, nilapitan naman ang ating bida si Miss Lin, at Sister Lin, ayos ka lang ba? Napatingin naman si Miss Lin sa ating bida habang inaakay ito. Nagsalita naman ang hanggal na si Xiao, at ngumisi ito, Hey, hindi ko inaasahan na magiging interesting ang mga bagay ngayon, at naglakad ito papunta sa ating bida. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload, like and share nyo na din. Maraming salamat po.